Hello, Kalay. Titingnan natin kung ito ang sitwasyon mo. Tarot and just please give me 3 cards na current sitwasyon ng aking collective. So, ang naririnig kong kanta naman ngayon, no? Ala-ala mo sa akin ay gumugulo. Gisingin ng aking puso. Yun ba yun? Kung tama. Comment niya kung tama yun. Bakit di na lang? Hindi mo ganda, boss K. Okay, so yeah. Nakita ko doon sa happiness, pero ang nakita ko is forgiveness. Sunflower might be resonate, okay? You're feeling anxiety, okay? You're scared and panic. Your overall energy. I'm not, laughing because of that. I feel bad for you, but may gusto kang, tingnan mo na yung English ko, may gusto kang, makuha ang forgiveness na para magkaroon ka ng happiness. And yun yung reason kung bakit natatakot ka. You might be relying kung ano yung nababasa mo sa mga Facebook or online. Kasi as you can see, this person is looking at yung cellphone. So, might be natitriggered ka sa post nung person na kailangan mo magkaroon ng forgiveness, something like that. Even so, this person makes you happy. And you feel like part siya ng inner circle mo or ng family mo. No? Sige, maya na kita bigyan ng payo. Tingnan naman natin anong mangyayari if you will ask a forgiveness sa taong to. Tarot and just, anong mangyayari sa collective kung hingi siya ng tawad sa taong to, please? Please give me 3 cards. Ano po maaaring mangyari sa aking collective kung hingi ng tawad siya sa taong to? Please, Tarot Angels. Naririnig ko, no? Kailangan, kung gusto mong humingi ng tawad, gawin mo. Yun yung decide ka muna. Okay. Good news naman na mangyari. Yun yung overall energy. Virgo might be resonate. Aquarius, number 12, 3, 19, or 10 might be resonate. 1 din. Okay? So, magkakaroon ng good news, ibig sabihin, magkakaroon din kayo ng, hindi siya solid ground, pero parang, kung nagsimula kayo ng parang pachi-pachi, this time, meron na kayong, Page of Pentacles is, parang, nasisimulan na grounding na pagsasamahan. Kasi I'm not sure if this is love. But this person, yun nga, dalawang beses lumabas yung sunflower and lumabas ngayon the sun. But tingnan natin kung why nga ba nakabaliktad, no? Tawag dito yung card. So, etong taong to talaga yung nagpapaliwanag ng buhay mo, nagpapasaya sa'yo. So, I'm not sure if this is love. Kasi pwede rin naman family, friends, yan, di ba? So, magkakaroon kayo ng peaceful resolution. Yeah. Mag-move on kayo, magko-compromise at clear communication, okay? Magkakaroon kayo ng end in complete. Hindi ako nagbibiro. Ayan yung card. Ayan, oh. So, yeah. Kung dati parang ayaw mong bitawan yung swords mo, yung ego mo, this time, malalaman mo na hindi naman pala gusto ng taong yon na wasakin yung ego mo. Ayun nga yung bala ko sabihin nung nakita ko yung cards, no? I posted a lot na parang unrelated din sa akin or sa mga tao na paligid ko. Actually, sa iba-ibang tao na nakarelate yung mga ganong post ko. Pero may mga tao nag-a-assume. Which iniisip ko na lang, kaya hindi ako tumitigil mag-post is, nagre-reflect doon yung pagkatao nila. Bumabase sila sa post ko. Ibig sabihin kung matagal na silang may conflict sa akin, kung magalit sila, meaning, ibig sabihin, hindi sila tunay na kaibigan. Okay? So, yun lang yung lagi ko iniisip. Kung tinamaan sila, they may something na may galit sila sa akin. Kasi I'm not
hindi ko minimint na i-post yun para may mag-trigger. I mean, yun, pinagpo-postan ako kasi nakakasuka talaga yung mga ganong pag-uugali. It's general. Okay? Hindi naman ako bumabasa sa ganito o ganyan lang. Lalo na yung nangyayari sa mga mahalaga sa akin. So, if ever halimbawa tinamaan yung kaibigan ko, hindi naman supposed to be, kung kilala at kaibigan niya talaga ako, alam niyo, ugali ko. Tama? So, huwag kang babase doon, no? Kasi baka nagre-reflect yung nararamdaman mo sa mga post na yon na which is hindi naman para sa'yo. Or kaya nadadala ka sa mga newsfeed na hindi naman nga pinaparinig sa'yo. I mean, yun, di ba, yung parang out of nowhere, ganun. Malay mo kasi, akala mo para sa'yo yun, pero hindi mo alam, dapat may matutunan ka doon. Oo, para sa'yo yun, pero hindi para mag-trigger ka or something na masaktan ka or ikalow ng pagka-vibration mo, kung hindi para, alam mo yun, ano nga ba yung magagawa ko if I was this person, no? Nung before, I am this person, siguro I was na, di ba? Pero bumabalik ka pa, I mean, natutunan mo na, nakalagay doon, F-boy ka, yung gano'n, F-girl ka, tapos nati-triggered ka, no, tanong mo, ano nga pala yung natutunan ko ng ganito ako, tapos i-share mo, o ang gano'n, sa atin, anong natutunan ko na nasaktan ako, di share mo, or i-apply yung sarili mo kung hindi ka ma-share, kasi nagkakaroon ka ng anxiety, hindi mo na rin na-open yung sa loobin mo, okay? Lalo na kung nagpo-post yung taon to na kailangan ng forgiveness, sa akala mo para sa'yo. Paano kung hindi para sa'yo yun? Nag-assume ka lang. Di wala na. Sorry. Hindi naman pala para sa'yo. Papatawarin ka, magkakaroon kayo ng brand new start. So, yun. Iisipin mo yung mga negative patterns na tawag dito, na nangyari. Aaminin ko sa'yo, no, hindi malayo na bumalik ka sa dati. Na parang bigla kang mawala or something like that. Kung yun yung nangyari sa inyo before, no? Kasi yung nagkaroon kayong stagnation or impulsiveness sa ano man ginawa niyo. Tapos nag-isip ka ng negative patterns na baka mangyari ulit. Hindi malayo mangyari yon. But, the hangman is upside down. Nakita mo, meron na siyang knowledge. Hindi malayong mangyari. Pero, once na may clear communication ka sa sarili mo at dun sa tao, alam nyo paano ma-overcome to. Alam mo na yung mag-cut ng negative, no? Yun yung nararamdaman kong energy. Although, usually kasi, una ko nakita na upside down hangman is alam niya yung knowledge. Okay? So, alam niya yung pwedeng mangyari, pero huwag kang papakain doon. Yun yung naririnig ko. So, may mga bagay ka pa na dapat i-heal na kailangan mo sabihin sa taong to kung saan ka nang gagaling, kung bakit may mga sadness ka on a realistic expectation. Bakit ka nagkakaroon ng ego. Okay? Sana wala naman sana nagkaroon ng miscarriage or ganun or something like that. Wag naman po sana. Pero if ever, I'm so sorry to hear that. Okay? Kailangan malaman niya kung saan ka nang gagaling para magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. Kasi pagka bumalik kayo sa dating pattern, ang mangyayari is babalik lang kayo sa stagnation at hindi ulit kayo mag-uusap. So, kailangan nyo ng clear communication. Sinasabi ko yung totoo ha, hindi tayo unrealistic. So, tingnan naman natin ang payo ng guides mo sa'yo, aking collective. Alright, angels, please give me 3 cards na payo ng guides niya sa aking collective. Please give me 3 cards and yeah. There will be a blessing ahead. So, wag kang masyadong malungkot and you will feel happy. Kung may mangyayari sa'yo na misfortune, may mawawala sa'yo, remember that your guides will always support you. So, wag kang matakot na may mga bagay na dapat mawala sa buhay mo para magkaroon ng pagbabago. Dahil pag hindi mo pinakawalan to mga lumang gawain mo, matatrap ka dyan habang buhay at hindi ka na makakawala. Okay, so collective, I hope na nakatulong tong mensahe na to at of course,
tawag dito, make a better choices. And bye-bye!